Mahigit 80,000 ang pensyon ko buwan-buwan mula sa gobyerno. Ibibigay ko sa'yo lahat ng iyon. Huwag ka nang maghanap ng trabaho. At magsama na lang tayo. Ito ang mga salitang maingat na binitawan sa akin ni Sir Ray. Noong mga panahong hirap na hirap akong makahanap ng pagkakakitaan at parang pinagbagsakan ng langit at lupa. 62 taong gulang na ako ngayon. Isang edad kung saan inaasahan ng lipunan na nakaupo na lang ako sa tumba-tumba, nagbabasa ng Biblia, at naghihintay sa mga apo ko tuwing linggo. Ngunit 5 taon na ang nakalipas, mula nang iwan ko ang uuna kong asawa. Isang desisyong nagwasak sa pamilyang matagal kong binuo, pero nagbigay sa akin ng kalayaang matagal ko nang inasam. Nang marinig ko ang alok ni Sir Ray, akala ko ay nakita ko na ang huling pahina ng aking paghihirap. Akala ko, ito na ang kapayapaang pinagkait sa akin ng tadhana. Pero ngayon, 3 buwan matapos kaming magsama sa iisang bubong, iisa lang ang sumisigaw sa isip at puso ko. Gusto kong tumakas. Gusto kong tumakbo papalayo, kahit saan, wag lang manatili sa bahay na ito. Bakit nga ba naging ganito ang lahat? Paano humantong ang isang pangarap na tahimik na buhay sa isang panibagong kulungan na mas nakakasakal pa kaysa sa nauna? Bumalik tayo sa simula. 5 taon na ang nakalipas nang ikasal ang bunso kong anak na si Carlos. Nakatayo ako noon sa loob ng isang malamig at malaking simbahan. Dinig na dinig ko ang alingawngaw ng koro, habang pinagmamasdan ko siyang masayang naglalakad sa pasilyo, hawak ang kamay ng kanyang magandang mapapangasawa. Umiiyak ako noon, tuloy-tuloy ang pagpatak ng mga luha ko, nabasang-basa na ang panyo kong hawak. Ang akala ng mga bisita at kamag-anak namin, luha iyon ng kaligayahan ng isang inang nakitang lumagay sa tahimik ang kanyang bunso. Ang hindi nila alam, luha iyon ng matinding kaginhawaan. Isang malalim at mabigat na buntong hininga na 30 taon kong pinigilan sa aking dibdib. Tapos na ang obligasyon ko. Napalaki ko na sila, nakapagtapos, at ngayon ay may sarili na silang buhay. Wala na akong utang na loob sa kahit kanino. Pwede na akong maging ako. 1 linggo pagkatapos ng kasal, habang kumakain kami ng hapunan, tahimik kong ibinaba ang aking kutsara. Tiningnan ko ang asawa ko. Tahimik siyang humihigop ng sabaw, walang kamalay-malay sa bagyong sasabog sa loob ng aming tahanan. Wala siyang bisyo. Hindi siya nambababae. Hindi niya ako kailanman sinaktan ng pisikal. Sa paningin ng mga kapitbahay at ng aming mga kamag-anak, isa siyang huwarang haligi ng tahanan at napakaswerte ko raw. Pero sa loob ng mahigit 3 dekada, unti-unti akong nauubos. Walang sigaw, walang sampal, pero ang bawat araw na kasama ko siya sa iisang silid ay parang dahan-dahang sumasakal sa akin. Mabigat ang hangin sa loob ng bahay namin kapag nandyan siya. Isang nakakabinging kaimikan ang bumabalot sa aming dalawa. Nang sabihin ko sa kanya na gusto ko na ng formal na paghihiwalay, nabitawan niya ang hawak niyang kutsara. Umangil ang tunog nito sa porselanang pinggan. Tiningnan niya ako ng may pagtataka, parang isang taong biglang ginising mula sa mahimbing na tulog. Anong sinasabi mo? Tanong niya, bakas ang pagkalito. Hindi ako sumagot ng mahaba. Sinabi ko lang na hindi ko na kaya, na matagal na akong patay sa loob. Nang makarating ang balita sa mga anak ko, parang gumuho ang mundo nila. Umiyak ng husto ang panganay kong anak na babae, nagmamakaawa, nagtatanong kung ano ang kasalanan ng kanilang ama. Ma, bakit? Anong ginawa ni Papa? Maayos naman kayo ah. Hindi ako makasagot. Paano ko ipapaliwanag sa kanila na minsan, hindi kailangang may malaking kasalanan ang isang tao para maramdaman mong ubos na ubos ka na. Ang mas masakit ay ang naging reaksyon ni Carlos. Galit na galit siyang tumawag sa akin kinabukasan. Ang makasarili ko raw. Kakatapos lang daw ng kasal niya, tapos wawasakin ko ang imahe ng masayang pamilya namin. Sumikip ang dibdib ko sa salitang iyon. Makasarili. Buong buhay ko, ibinigay ko sa kanila. Ang pangarap ko, ang oras ko, ang kabataan ko, lahat inialay ko para mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Ngayong gusto ko namang huminga para sa sarili ko sa natitirang mga taon ng buhay ko, ako pa ang makasarili. Tinapos ni Carlos ang tawag na may halong lamig sa kanyang boses. Isang lamig na hanggang ngayon ay nakatanim sa aking puso. Mula ng araw na iyon, pinutol na ng mga anak ko ang komunikasyon sa akin. Dala ang kaunting naipon mula sa partisyon ng aming maliit na ari-arian. Umupa ako sa isang lumang paupahan sa gilid ng syudad. Luma ang sementong sahig, nagtutuklap ang pintura sa dingding,
At tuwing gabi ay pumapasok ang napakalamig na hangin mula sa mga siwang ng jealousy na bintana. Kailangan kong magkumot ng 2 patong para lang makatulog kapag umuulan. Pero sa kabila ng lamig, ng alikabok, at ng kakulangan sa gamit, sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakatulog ako ng napakahimbing. Paggising ko sa umaga, walang naghihintay ng kape. Walang naghahanap ng nakaplansang polo. Walang mabigat na presensya na nag-aabang sa bawat kilos at desisyon ko. Ako lang, napakasarap palang maging mag-isa. Ngunit hindi pwedeng puro ginhawa lang ang buhay. Dahil mabilis na naubos ang naipon kong pera para sa upa at pangaraw-araw na gastos, kailangan kong maghanap ng trabaho. Sa edad kong 57, sino pa ba ang tatanggap sa akin? Sa awa ng Diyos at sa tulong ng isang kakilala, natanggap ako bilang tagahugas at tagasandok ng ulam sa isang malaking karinderya sa loob ng munisipyo. Tuwing alas 8 ng umaga ang pasok ko, maghapon akong nakatayo, naghihiwa ng bundok ng mga sibuyas at kamatis, naghahanda ng mga rekado, at nagsasandok ng ulam para sa daan-daang empleyado ng gobyerno hanggang alas 3 ng hapon. Namamaga ang mga binti ko araw-araw. Kumikirot ang mga kasukasuan ko sa pagbubuhat ng malalaking kaldero ng sinigang at nilaga. Pero kapag naguhugas na ako ng mga plato at naririnig ko ang agos ng tubig mula sa gripo, nakakaramdam ako ng kakaibang kapayapaan. Pagod ang katawan ko, pero kalmado ang isip ko. Wala akong oras para malungkot o isipin ang mga anak kong tinalikuran ako. Sa araw-araw na pagtatrabaho ko roon sa loob ng 2 taon, may isang tao na pumukaw sa aking atensyon. Isang lalaki, nasa edad 60 siguro, palaging formal na nakapolo barong at laging huling pumipila sa tapat ng aming mga bandehado. Kapag ubos na ang mga empleyado, at halos nagliligpit na kaming mga tindera, doon lang siya tahimik na darating. Nakayuko, tahimik na kumakain sa pinakasulok na lamesa na parang iniiwasan ang ingay ng mundo. Araw-araw, ganoon ang routine niya. Ang sabi ng mga kasamahan kong madaldal sa kusina, siya raw si Sir Ray, ang head ng isang malaking departamento sa munisipyo. Mahigit 5 taon na raw itong biyudo dahil binawian ng buhay ang asawa dahil sa sakit. Hindi ko alam kung bakit. Pero sa tuwing nakikita ko siyang tahimik na ngumumuya ng mag-isa habang nakatingin sa malayo, may nakikita akong pamilyar na anino sa kanyang mga mata. Isang anino ng matinding pangungulila at kalungkutan na katulad ng sa akin. Minsan, kapag ako ang nagsasandok, dinadagdagan ko ang sabaw at laman ng kanyang mangkok. Titingala siya, ngingiti ng tipid, at magpapasalamat sa napakahinang boses. Isang tanghali, umulan ng napakalakas. Isang bigla ang buhos ng ulan na nagpabaha agad sa kalsada palabas ng munisipyo. Tapos na ang oras ng trabaho ko. Nakapagbihis na ako, pero hindi ako makauwi dahil wala akong dalang payong at imposibleng makasakay ng jeep sa ganoong sitwasyon. Nakatayo lang ako sa may gilid ng malaking pintuan ng gusali, yakap ang sarili dahil sa ginaw habang pinagmamasdan ang malalakas na hampas ng hangin sa mga puno. Wala na halos tao sa paligid. Habang iniisip ko kung paano ako uuwi sa malamig at madilim kong apartment, biglang may tumawag sa akin mula sa likuran. Isang malalim na boses na nagpatigil sa pagtibok ng puso ko. Nang lumingon ako, nakita ko ang seryosong mukha ni Sir Ray. May hawak na itim na payong at susi ng sasakyan. Tiningnan niya ako ng diretso sa mga mata. Dahan-dahang lumapit hanggang sa magkaharap kami at may sinabi siyang nagpabago sa takbo ng lahat. Ano kaya ang inalok sa akin ng lalaking ito sa gitna ng malakas na ulan? At paano nito sisirain ang katahimikang matagal kong ipinaglaban? Nakatayo lang ako sa may gilid ng malaking pintuan ng munisipyo, nakayakap sa aking sarili habang nanginginig ang mga balikat. Tila galit na galit ang langit. Walang awang bumubuhos ang malakas na ulan, at rinig na rinig ko ang hagupit ng hangin na humahampas sa mga puno. Tapos na ang oras ng trabaho ko. Nakapagbihis na rin ako. Ngunit wala akong dalang payong. Imposibleng makasakay ako ng jeep sa ganitong panahon, nang hindi umuuwing basang-basa. Akala ko, katulad ng mga nakaraang taon, mag-isa ko na naman haharapin ang lamig. Sanay na akong nababasa ng ulan ng buhay. Sanay na akong inilalaban ng sarili ko sa bagyo, nang walang sumasalo, kaya tahimik na lang akong naghintay. Ngunit sa gitna ng paglamig ng paligid, may isang malalim na boses na tumawag sa pangalan ko mula sa aking likuran. Paglingon ko, nakita ko si Sir Ray. May hawak siyang itim na payong sa isang kamay at susi ng sasakyan sa kabila.
Nakatingin siya sa akin ng diretsyo. Ang kanyang mga mata ay may bakas ng matinding pag-aalala. Sumabay ka na sa akin. Imposibleng makasakay ka sa ganitong panahon, sabi niya, seryoso ngunit malambot ang tono. Gusto kong tumanggi. Umatras ako ng bahagya, pilit na itinatago ang panginginig ng aking mga kamay at ang pagkabigla ng aking puso. Sanay na akong walang inaaabala. Sanay na akong ako ang laging nag-a-adjust para sa iba. Wag na po, Sir Ray. Nakakahiya naman po. Maghihintay na lang ako hanggang sa tumila ang ulan. Ngunit hindi siya umalis. Sa halip, humakbang siya palapit at itinapat ang payong sa akin, hinahayaang mabasa ang sarili niyang balikat. Hindi titila iyan hanggang gabi. Baka magkasakit ka pa. Mag-isa ka pa namang umuuwi. Halika na, huwag ka nang mahiya. Pareho lang naman tayo ng direksyon. Sa huli, wala akong nagawa kundi sumunod. Pagpasok ko sa sasakyan niya, amoy ng malinis na kape at lumang sasakyan ang sumalubong sa akin. Napakalinis, napakaayos. Tahimik sa loob, maliban sa tunog ng ulan na humahampas sa salamin ng sasakyan. Awkward. Nakakabingi ang katahimikan. Pilit kong isinisiksik ang sarili ko sa gilid ng pinto upang hindi mabasa ang kanyang upuan. Hindi ako sanay na may lalaking nagmamalasakit sa akin ng ganito, lalo na't galing sa isang taong mataas ang posisyon sa gobyerno. Upang basagin ang katahimikan, bigla siyang nagsalita. Alam mo ba, ang sarap ng luto mong sinigang na baboy kahapon. Parang luto ng asawa ko noon. Ikaw ba ang nagtimpla niyon? Napatingin ako sa kanya. May kislap sa mga mata niya habang nakatutok sa daan. Opo, sagot ko, pilit itinatago ang kagalakan sa aking boses. 30 taon. Sa loob ng 30 taon ng pagsasama namin ng dati kong asawa, araw-araw akong nagluluto, araw-araw akong nagpapakapagod sa kusina. Inaalam ko kung ano ang gusto niya. Tinitiyak kong mainit ang sabaw pag-uwi niya. Ngunit ni minsan, hindi ko narinig ang salitang masarap mula sa kanyang mga labi. Laging may kulang, laging matabang, minsan maalat. Ngunit ngayon, ang isang simpleng papuri mula sa isang taong halos hindi ko kakilala ay tila nagpawi sa lahat ng pagod na naipon sa aking katawan. Ang sarap palang ma-appreciate, ang sarap palang maramdaman na may halaga ang mga ginagawa mo. Kinaumagahan, maaga akong pumasok sa karinderiya. May kakaibang kaba at saya sa dibdib ko. Kumuha ako ng isang malinis na papel at maingat kong isinulat ang sikreto ng aking sinigang. Nang pumuwesto na si Sir Ray sa dulo ng pila noong tanghalian, inilapag ko ang kanyang bandehado at mabilis na iniabot ang nakatuping papel kasama ang isang maliit na inumin. Nagulat siya. Kitang-kita ko ang pag-awang ng kanyang mga labi at ang pamumula ng kanyang mga pisngi nang mabasa ang nakasulat. Ngumiti siya ng napakatamis, isang ngiting umabot hanggang sa mga linya sa gilid ng kanyang mga mata. Susubukan kong lutuin ito ngayong gabi, mahina niyang sabi. Simula ng araw na iyon, nagbago ang ihip ng hangin sa pagitan namin. Hindi na lang kami simpleng nagtititigan. Nagsimula na ang mga simpleng batian at ngitian na nagbigay kulay sa maputla kong mundo. Lumipas ang ilang buwan. Isang linggo ng umaga, pumunta ako sa palengke. Kailangan kong pagkasyahin ang 200 piso para sa buong linggong ulam. Pinagmamasdan ko ang mga hiwa ng sariwang karne, naglalaway, inaamoy ang paligid. Naalala ko kung paano ako laging namimili ng pinakamahal at pinakamasarap na karne para sa asawa at mga anak ko dati kahit na hindi na ako makakain ng maayos. Ngunit ngayon, malungkot akong bumuntong hininga. Sa huli, itlog at talbos ng kamote na naman ang binili ko. Habang nagbibilang ako ng natitirang barya, narinig ko ang pamilyar na boses na iyon. Namamalengke ka rin pala rito? Paglingon ko, naroon si Sir Ray. Nakapambahay na t-shirt at maong na pantalon, malayo sa formal niyang itsura na nakabarong sa munisipyo. Napakabata niyang tingnan, parang nawala ang bigat ng posisyon sa kanyang mga balikat. Napangiti ako nang makitang hirap na hirap siyang pumili ng mga gulay at isda. Nilapitan ko siya. Tinuruan ko siyang kilatisin ang sariwang isda kung paano tingnan ang kapulahan ng hasang at ang linaw ng mga mata nito. Tinulungan ko rin siyang pumili ng pinakasariwang repolyo. Natuwa siya na parang bata na nakatuklas ng bagong laro. Bilang pasasalamat sa pagtulong ko sa kanyang mamalengke, niyaya niya akong magkape sa isang maliit na kainan sa gilid ng palengke. Habang humihigop kami ng mainit na kape, nagkapalagayan kami ng loob. Ikinuwento niya ang hirap ng pag-iisa simula nang mamatay ang misis niya. Kung paanong ang pinakamahirap na bahagi ng araw ay ang pag-uwi sa isang malaki ngunit walang taong bahay.
Ang katahimikan daw ang pinakamatinding kalaban niya. Nakinig lang ako. Naramdaman ko ang bawat salita niya dahil kabaligtaran iyon ng aking karanasan. Para sa kanya, ang katahimikan ay sumpa. Para sa akin, ang katahimikan ang aking naging kaligtasan. Nang tanungin niya kung bakit ako nag-iisa gayong may mga anak naman ako, huminga ako ng malalim. Dahan-dahan, ikinuwento ko ang desisyon kong iwan ng dati kong asawa, ang galit at pagtatakwil ng mga anak ko, at ang pinili kong kapayapaan, kahit nakapalit nito, ay ang mabuhay sa kahirapan. Inaasahan kong huhusgahan niya ako, tulad ng ginawa ng buong mundo. Inaasahan kong sasabihin niyang makasarili akong ina. Ngunit sa halip na humusga, tumango lang siya, puno ng pag-unawa ang kanyang mga mata. Hindi kasalanan ng piliin ang sarili kapag ubos na ubos ka na, tahimik niyang sabi. Ang mga salitang iyon ay parang malambot na kumot na yumakap sa aking naghihingalong puso. Sa unang pagkakataon mula nang maghiwalay kami ng asawa ko, may isang taong nakaintindi sa akin. Walang sumbat, walang pangaral. Mula noon, hindi na lang kami magkakilala. Naging matalik kaming magkaibigan. Unti-unting nagkulay ang matamlay kong mundo. Nawala ang panginginig ng aking mga kamay tuwing gabi. May inaabangan na akong bukas. Hanggang sa dumating ang isang tanghali na nagpaguho sa aking nahanap na kaligayahan. 2 taon na akong nagtatrabaho sa karinderya. Sanay na ako sa aking napakapayapang routine. Ngunit ng araw na iyon, hindi pumila si Sir Ray para kumuha ng pagkain. Sa halip, lumapit siya sa akin pagkatapos ng lunch break habang nagpupunas ako ng mga lamesa. Seryoso ang mukha niya, parang may mabigat na pasanin, nakayuko at hindi makatingin ng diretso. Inabot niya ang kanyang bakanteng bandehado at bumuntong hininga. May sasabihin sana ako sa'yo. Panimula niya, ang boses ay nanginginig at puno ng lungkot. Tumigil ako sa ginagawa ko at tiningnan siya. Kumabog ng mabilis ang dibdib ko. Ano po iyon, Sir Ray? Tanong ko. Tinitigan niya ako sa mga mata at sa isang iglap, binasag niya ang aking mundo. Ngayon na ang huling araw ko rito. Magre-retiro na ako bukas. Hindi na tayo magkikita sa araw-araw. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Magre-retiro? Ibig sabihin, mawawala na ang kaisa-isang taong nagparamdam sa akin na mahalaga ako. Naramdaman ko ang pamumuo ng luha sa aking mga mata, ngunit pilit ko itong pinigilan. Ngumiti ako ng pilit at nagpapasalamat, ngunit sa pagtalikod niya, naramdaman ko ang isang sakit na hindi ko inasahan. Kinabukasan, wala siya. Parang may malaking butas na iniwan sa dibdib ko. Bakit ganito? Bakit mas masakit pa itong maramdaman kaysa noong naghiwalay kami ng asawa ko? 2 linggo ang lumipas na parang patay ang aking pakiramdam. Hanggang sa isang hapon, habang nagliligpit ako ng mga kaldero, may narinig akong pamilyar na boses na bumati sa akin. Paglingon ko, naroon siyang muli. Ngunit ang pagbabalik ba niyang ito ang magiging simula ng aking panibagong kaligayahan o ang simula ng isang pagkakamaling hindi ko na mabubura? Nakatayo ako roon. Hawak ang sandok na tila ba napako ang mga paa ko sa sementadong sahig. Sir Ray? Halos pabulong kong sambit. Nanginig ang boses ko. Akala ko talaga ay hindi ko na siya muling masisilayan. Ngumiti siya, ang parehong nakakapanatag ng ngiti na palaging nagpapagaan sa matamlay kong araw. Sinabi niyang may inasikaso lang siyang mga papeles sa munisipyo at naisipan niyang dumaan dahil namimiss na raw niya ang luto ko. Pero sa paraan ng pagkakatingin niya sa akin, sa tagal ng pagtitiig ng kanyang mga mata, naramdaman ko hindi lang ang sinigang ko ang sadya niya roon. Nang mag-alas 3 ng hapon at tapos na ang shift ko, inabangan niya ako sa labas. Inimbitahan niya akong magkape sa isang maliit na mall na malapit sa munisipyo. Pumayag ako. Habang nakaupo kami sa loob ng malamig na coffee shop, pilit kong itinatago ang kaba ng aking mga kamay sa pamamagitan ng paghawak ng mahigpit sa mainit na tasa ng kape. Ikinuwento niya kung gaano kabagot ang buhay ng isang retirado. Sanay raw siyang laging may ginagawa, laging may kausap, tapos biglang isang araw, gigising siya sa isang malaking bahay na walang ibang maririnig kundi ang ugong ng electric fan at ang tiktak ng orasan. Sa mga sumunod na buwan, naging madalas ang pagkikita namin. Mula sa minsanan, naging 2 o 3 beses sa isang linggo. Sinusundo niya ako pagkatapos ng trabaho, sabay kaming kakain ng hapunan o kaya naman ay mamamasyal sa parke. Tuwing kasama ko siya, nakakalimutan ko ang edad ko. Nakakalimutan kong isa akong inang itinakwil ng mga anak, isang asawang tinalikuran ang kanyang pamilya,
Sa paningin ni Ray, isa akong babaeng karapat-dapat pakinggan, karapat-dapat paglaanan ng oras at atensyon. Isang pakiramdam na 30 taon kong pinagkaitan sa sarili ko. Isang gabi, niyaya niya akong kumain sa isang sikat na kainan ng ihaw-ihaw dahil maganda ang simoy ng hangin at masaya ang kwentuhan na parami ang nainom naming beer. Pareho kaming namumula, natatawa sa mga simpleng biro at nakalimutan ang bigat ng mundo. Sa kalagitnaan ng tawanan, naramdaman ko ang mainit niyang kamay na dahan-dahang pumatong sa ibabaw ng kamay ko. Tumigil ang pag-ikot ng paligid. Tinitigan niya ako, hindi bilang isang kaibigan, kundi isang lalaking nangungulila na nakahanap ng masisilungan. Dahil sa tama ng alak at sa matinding uhaw ko sa pagmamahal at kalinga, hindi ko inalis ang kamay ko. Hinayaan ko siyang hawakan ako. Hinayaan ko ang sarili kong anurin ng emosyon. Kinaumagahan, minulat ko ang aking mga mata at bumungad sa akin ang isang kisameng hindi pamilyar. Puti, may magarang chandelier at amoy lavender ang mga unan. Nanlaki ang mga mata ko nang maramdaman ko ang mabigat na braso na nakayakap sa aking baywang. Lumingon ako at nakita ko si Ray, mahimbing na natutulog sa tabi ko. Sa isang iglap, tila binuhusan ako ng nagyayelong tubig. Anong ginawa ko? Anong pumasok sa isip ko? Sa edad kong ito, nagpadala ako sa kapusukan at alak. Dali-dali akong bumangon, maingat na inalis ang kanyang braso, at nagbihis. Nanginginig ang buong katawan ko habang patakbong lumalabas ng bahay niya. Umuwi ako sa maliit kong paupahan, pumasok sa banyo, at umiyak ng humahagulgol habang nakatapat sa shower. Nakakahiya, paano ko siya haharapin? Paano ko paninindigan ang kalayaang ipinaglaban ko kung unti-unti na naman akong nagpapakatali sa isang lalaki? Lumipas ang ilang araw, pinuntahan niya ako. Nag-usap kami sa isang tahimik na lugar. Puno ng pagsisisi ang mukha niya. Humingi siya ng tawad kung naging mapusok siya. Ngunit sa dulo ng kanyang paghingi ng tawad, binitawan niya ang mga salitang nagpatigil sa akin. Wala na tayong pananagutan sa iba. Pareho na tayong mag-isa. Magsama na lang kaya tayo? Napakagat ako sa ibabang labi ko. Pinigilan ko ang panginginig ng boses ko at umiling. Hindi Ray, hindi pwede. Masaya na ako sa buhay ko ngayon. Payapa na ako sa pag-iisa ko. Kalimutan na lang natin ang nangyari. Biguman, iginalang niya ang desisyon ko. Bumalik kami sa dati magkaibigan, walang mali siya, walang hinihinging kapalit. Akala ko, doon na magtatapos ang kalbaryo ko. Akala ko, patuloy na aagos ng tahimik ang buhay ko. Ngunit isang hapon, bago matapos ang aking shift sa karinderya, ipinatawag ako ng manager. Nakaupo siya sa kanyang opisina, may hawak na manipis na folder. Pasensya na, malamig niyang sabi. Hindi man lang makatingin ng diretso sa aking mga mata. Hindi na namin ire-renew ang kontrata mo sa susunod na buwan. Kailangan na ng management ng mga mas nakababata at mas mabilis kumilos sa kusina. Nagkakaedad ka na. Delikado kung madisgrasya ka pa rito. Gumuho ang mundo ko. Nagmakaawa ako. Sinabi kong kaya ko pa, na hindi naman ako nagrereklamo sa pagod, na kailangan ko ang trabaho dahil wala akong ibang aasahan. Ngunit bingi ang sistema sa daing ng isang matandang nag-iisa. Nang gabing iyon, nakaupo ako sa madilim kong kwarto. Binilang ko ang natitirang barya at pera sa aking pitaka. Kakasya lamang ito para sa isang buwang upa at kakaunting pagkain. Paano na sa mga susunod na buwan? Sa edad kong 62, sinong tatanggap sa akin? Saang pabrika, saang tindahan ako pwedeng mag-apply nang hindi huhusgahan ang mga puting buhok at kumukulubot kong balat? Pilit kong tinatawagan ang mga anak ko. Umaasang baka sakaling lumambot ang mga puso nila at tulungan ako kahit kaunti. Ngunit nakapatay ang kanilang mga telepono. Tuluyan na nila akong itinakwil. Nasa pinakasagad na akong lalim ng kawalan ng pag-asa nang biglang tumunog ang cellphone ko, si Ray. Nakipagkita siya sa akin, at nang makita niya ang namamaga kong mga mata at ang nanginginig kong mga kamay, hindi na siya nagtanong. Nakinig lamang siya habang ibinubuhos ko ang lahat. Nang takot ko ang takot na magutom, ang takot na mamatay ng mag-isa sa loob ng malamig, at inuuod na paupahan ng walang nakakaalam. Tiningnan niya ako ng matagal. Hinawakan niya ang 2 kamay ko, mahigpit, punong-puno ng kasiguraduhan. Mahigit 80,000 ang pensyon ko buwan-buwan mula sa gobyerno. Ibibigay ko sa iyo lahat ng iyon. Huwag ka nang maghanap ng trabaho. Bahay ko, bahay mo. Hindi kita pababayaan. Magsama na tayo. Tinitigan ko ang mga mata niya. Sa isang banda, naroon ang pangako ng ginhawa.
ang kaligtasan mula sa pagkagutom, ang isang mainit na kape sa umaga na hindi ko kailangang paghirapan. Ngunit sa kabilang banda, nandoon ang nakaamying galit ng aking mga anak. Kapag nalaman nilang makikitira ako sa isang lalaking hindi ko naman asawa, tuluyan na nilang isusumpa ang kaluluwa ko. Tatanggapin ko ba ang kaligtasang iniaalok ni Ray, kahit na ang kapalit nito ay ang tuluyang pagputol sa nag-iisang sinulid na nag-uugnay sa akin at sa sarili kong kadugo? Umuwi ako sa malamig at madilim kong inuupahan, nang gabing iyon na para bang may mabigat na batong nakadagan sa aking dibdib. Naupo ako sa gilid ng lumang katre, pinagmamasdan ang mga lamat sa sementadong sahig na inaaninag ng liwanag mula sa poste ng kalsada. 2 landas ang nasa harapan ko. Sa kaliwa, ang kaligtasan mula sa gutom. Isang bubong na hindi tinutuluan ng ulan, mainit na pagkain, at ang presensya ng isang lalaking handang ibigay ang lahat ng kanyang buwanang pensyon sa akin. Sa kanan, ang aking dignidad bilang isang ina, at ang nag-iisang manipis na sinulid na nagdudugtong sa akin at sa aking mga anak na unti-unti na rin namang napapatid. Hindi ako nakatulog. Nakatitig lang ako sa kisame hanggang sa mag-umaga. Sa huli, nakipagkasundo ako sa sarili ko. Maghahanap pa rin ako ng trabaho sa loob ng 1 linggo. Susubukan ko ang lahat ng aking makakaya. Kapag nakahanap ako, tatanggihan ko ang alok ni Ray at ipagpapatuloy ang tahimik kong buhay. Ngunit kapag wala, tatanggapin ko ang kanyang kamay. Iyon ang magiging hudyat ng tadhana. Sa sumunod na 7 araw, nilubos ko ang paglalakad sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Pumasok ako sa bawat karinderya, bawat maliit na pagawaan, at bawat tindahan na nakikita ng aking mga mata. Kahit tagahugas lang po, kahit bawas na ang sweldo, pakiusap ko sa isang may-ari ng kantina. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Napadako ang paningin sa mga puti kong buhok at sa mga ugat na nakalitaw sa aking mga braso. Pasensya na ho, Manang. Kailangan po kasi namin ng mabilis kumilos. Baka madulas pa kayo rito. Kami pa ang masisi. Araw-araw, ganoon ang naririnig ko. Mga matatamis na pagtanggi ngunit kasing talim ng patalim na sumusugat sa aking pagkatao. Namamagana ang mga paa ko sa kakalakad. Hapong-hapo ang aking katawan at halos matuyo ang lalamunan ko sa kawalan ng pambili ng tubig. Dumating ang 7 araw. Nakaupo ako sa isang malamig na bangketa habang pinagmamasdan ang mga taong nagmamadaling umuwi sa kani-kanilang pamilya. Hinawakan ko ang aking manipis na pitaka. Wala na. Ubus na ako. Iyon na ang huling patak ng aking pag-asa. Kinuha ko ang aking lumang cellphone at pinindot ang numero ni Ray. Nakipagkita ako sa kanya ng gabing iyon. Pagkaupo niya sa tapat ko, tinitigan ko siya ng malalim. Huminga ako ng mahaba, pilit kinakalma ang nanginginig kong mga labi. Pumapayag na ako, Ray, magsama na tayo. Isang napakaliwanag ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Parang nabunutan siya ng tinik sa lalamunan. Hinawakan niya ang mga kamay ko ng napakahigpit. Nakita ko ang labis na kaligayahan sa kanyang mga mata. Isang emosyon na matagal ko nang hindi nakita mula sa kahit kaninong tao na tumingin sa akin. Sinabi niyang wag na akong mag-alala, na aayusin niya ang lahat at hinding-hindi ko na kailangang maranasan ang magutom. Ngunit habang masaya siya, may isang madilim na ulap na namumuo sa isip ko. Kailangan kong sabihin ito sa mga anak ko. Kahit itinakwil na nila ako, nararamdaman kong may obligasyon pa rin akong magpaalam. Kinabukasan, nanginginig ang mga daliri ko habang dinidayal ang numero ng aking panganay na anak na babae. Ilang ring bago niya sinagot, pilit kong inayos ang aking boses. Pinasigla, umaasang baka sakaling maintindihan niya ako. Anak, may sasabihin sana si Mama. May nakilala akong isang mabuting tao. Gusto niyang magsama na kami. Hindi ko na kasi kayang buhayin ang sarili ko mag-isa. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko. Isang malakas at mabigat na buntong hininga ang sumalubong sa akin sa kabilang linya. Ma, ano ba yan? Kakahiwalay niyo lang ni Papa. Tapos ngayon may kinakasama ka na agad? Ano na lang ang sasabihin ng mga kamag-anak natin? Nakakahiya kay Papa. Ginusto mo yan, Ma. Sabi mo gusto mong mag-isa, tapos ngayon ganyan. Bumagsak ang mga luha ko. Sinubukan kong magpaliwanag, ngunit pinatayan niya ako ng telepono. Sunod kong tinawagan ang bunso kong si Carlos. Mas masakit ang naging reaksyon niya. Galit na galit ang kanyang boses. Sabi ko na nga ba, Ma, kaya mo hiniwalayan si Papa kasi may iba ka na. Ginamit mo lang kaming dahilan. Huwag mo na kaming tatawagan pa.
Napahagulgol ako habang nakaupo sa malamig na sahig ng aking paupahan. Bakit napakadali para sa kanilang husgahan ako? Bakit hindi nila makita ang mga panahong nagutom ako at nagmakaawa para sa trabaho habang sila ay masayang namumuhay sa kani-kanilang tahanan? Pilit kong pinunasan ang aking mga luha. Tumayo ako. Wala na akong babalikan. Kung tinalikuran na nila ako, panahon na para yakapin ko ang nag-iisang taong gustong kumupkop sa akin. Nang araw ng paglipat ko, tahimik kong binuhat ang isang lumang maleta at 2 karton ng mga gamit. Iyon lamang ang naipon ko sa loob ng 62 taon. Sinalubong ako ni Ray sa pintuan ng kanyang malaki at magandang bahay. May mga halaman sa paligid, makintab ang sahig, at amoy pino ang hangin. Kinuha niya ang mga gamit ko na parang mga mamahaling kayamanan at iginiya ako sa loob. Nang gabing iyon, ipinagluto ko siya ng paborito niyang sinigang. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, may isang lalaking nakangiti habang kinakain ang niluto ko. Kinabukasan, gaya ng kanyang ipinangako, inilapag niya sa ibabaw ng lamesa ang lahat ng pera mula sa kanyang pensiyon. Mahigit 80,000. Sa iyo na iyan. Ikaw na ang bahala sa bahay natin. Nakangiti niyang sabi. Hindi ako makapaniwala. Kinurot ko ang aking sarili. Dumiretso ako sa malaking supermarket. Kumuha ako ng cart at nag-umpisang mamili. Kinuha ko ang mga pinakamahal at pinakasariwang hiwa ng karne na matagal ko nang iniiwasan. Namili ako ng iba't ibang klaseng prutas, mga tsokolate at mga paborito kong biskwit. Habang nagbabayad sa kaha, pakiramdam ko ay isang reyna. Ito na ba ang gantimpala ko sa lahat ng paghihirap ko? Lumipas ang 1 buwan. Na tila ako ay nasa paraiso. Napakabait ni Ray. Malambing siya. Laging nagpapasalamat sa mga ginagawa ko. At hindi siya nagrereklamo. Akala ko talaga, nahanap ko na ang kapayapaan na matagal ko nang ipinagdarasal. Hanggang sa unti-unti kong napansin ang mga maliliit na bagay. Isang gabi, pagkatapos naming kumain, ako ang naghugas ng mga plato. Maingat ko itong pinunasan at inayos sa loob ng paminggalan. Patungo na sana ako sa kwarto nang mapansin kong bumalik si Ray sa kusina. Sumilip ako mula sa siwang ng pintuan. Nakita ko siyang binuksan ang paminggalan at muling inilabas ang mga platong inayos ko na. Tahimik at dahan-dahan niyang inikot ang bawat plato upang magkakatapat ng perpekto ang mga disenyo nito. Pinantay niya ang agwat ng bawat baso at muling tiniklop ang bimpo na ginamit ko sa pagpupunas. Tinitiyak na walang anumang gusot. Kinilabutan ako. Hindi siya galit. Hindi siya nagsasalita, ngunit may isang matinding lamig na gumapang sa aking batok. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit sa kabila ng kabaitan niya, ay tila may isang itinatagong ugali si Ray, na ngayon ko pa lamang nasisilayan, at paano ito unti-unting lalamon sa kalayaang ipinagpalit ko para sa ginhawa. Kinabukasan, pagkagising ko, pilit kong iwinaksi sa aking isipan ang nakita ko kagabi. Kinumbinsi ko ang aking sarili, na baka sadyang malinis lang talaga si Ray. Baka dahil matagal siyang nabuhay mag-isa, nasanay na siya sa sarili niyang sistema. Maliit na bagay lang iyon, pangatwiran ko sa sarili ko. Hindi ko dapat palakihin. Kumpara sa gutom at lamig na naranasan ko sa lumang paupahan, isang napakaliit na kapalit lamang ang pag-unawa sa kanyang mga nakasanayan. Ngunit hindi pala iyon ang huli. Habang tumatagal ang aming pagsasama, unti-unting lumalabas ang isang nakakabinging katotohanan. May matinding obsesyon si Ray sa kaayusan, isang uri ng pagiging perpeksyonista na unti-unting sumasakal sa aking kaluluwa. Hindi siya sumisigaw, hindi siya nagagalit o nagtataas ng boses kapag may nakita siyang hindi niya gusto. At iyon ang mas nakakatakot. Sa halip na magsalita, idinadaan niya sa kilos. Kapag naglaba ako at nagtupi ng mga tuwalya, inaayos ko iyon ng maayos sa loob ng kabinet. Ngunit kapag nakatalikod na ako, papasok siya sa kwarto, tahimik na kukunin ang mga itinupi ko, at muling ititiklop ang mga ito hanggang sa magkapantay-pantay ang bawat kanto. Kapag naghubad ako ng tsinelas sa may pintuan, lalapitan niya ito at aayusin upang eksaktong magkahanay sa mga linya ng baldosa. Sa tuwing gagawin niya iyon, may kasamang malalim at mabigat na buntong hininga. Isang buntong hininga na tumatagos sa aking pandinig at nag-iiwan ng malalim na sugat sa aking pagkatao. Pakiramdam ko, wala akong ginawang tama, para akong isang paslit na walang alam gawin kundi magkalat sa sarili niyang pamamahay.
Nagsimula akong maglakad ng patiyad. Binabantayan ko ang bawat galaw ko, bawat gamit na hinahawakan ko. Sinusukat ko ang distansya ng mga silya sa hapagkainan bago ko ito iwanan. Ngunit gaano man ako mag-ingat, palaging may mali. Palagi niyang itutuwid ang mga ginawa ko nang walang anumang salita. Nakakabaliw ang kanyang katahimikan. Ang bahay na akala ko ay magiging paraiso ko ay unti-unting naging isang malaking museo maganda, perpekto, ngunit malamig at walang kalayaan. Bawal kang gumalaw ng malaya dahil masisira mo ang eksaktong posisyon ng mga exhibit. Naramdaman ko muli ang pamilyar na bigat sa aking dibdib. Ito ang mismong pakiramdam na tinakasan ko mula sa unang asawa ko. Ang pakiramdam ng pagkakakulong ng walang rehas. Ang unti-unting pagkawala ng aking sarili para lang pumaloob sa hulmang gusto ng iba. Ngunit ang pagkahumaling niya sa linis ay isa lamang sa mga nagpapabigat ng aking pasanin. May mas malalim pa akong kalbaryo, isang bagay na mas mahirap tanggapin at lunukin sa gabi. Si Ray ay isang lalaking malakas pa ang pangangailangan sa katawan. Sa edad kong 62, matagal ko nang ibinaon sa limot ang ganoong klaseng pagnanasa. Wala na akong gana. Pagod na ang katawan ko, at ang tanging hanap ko na lamang sana sa isang katuwang ay isang taong makakausap, makakasabay sa pagkain, at aalalay sa akin sa pagtanda. Ngunit para kay Ray, ang pagpapakita ng pagmamahal ay palaging nagtatapos sa kama. 2 o 3 beses sa isang linggo, mararamdaman ko na lamang ang kanyang mainit na kamay na gumagapang sa aking baywang sa gitna ng gabi. Ang kanyang mga halik na dati ay nagpapabilis ng tibok ng puso ko, ngayon ay nagdudulot na lamang ng kilabot at panghihina. Gusto kong umiwas. Gusto kong sabihin sa kanya na pagod ako, na masakit ang mga kasukasuan ko, na gusto ko na lamang matulog. Maraming beses na umabot sa dulo ng aking dila ang pagtanggi. Ngunit sa tuwing bubuka ang aking mga labi, biglang sumasagi sa isip ko ang 80,000, ang mga mamahaling karne sa loob ng aming malaking predator, ang mainit na tubig sa shower, ang kutsyon na napakalambot na hinihigaan ko. Paano ako tatanggi sa lalaking nagligtas sa akin, sa kumakalam na sikmura? Paano ko ipagkakait ang sarili ko sa taong nagbigay sa akin ng bubong? Kaya pilit kong ipinipikit ang aking mga mata. Hinahayaan ko siyang angkinin ng aking katawan habang ang isip ko ay lumilipad sa malayo. Habang nasa ibabaw ko siya, tahimik na pumapatak ang aking mga luha sa dilim. Pakiramdam ko ay ibinenta ko ang aking sarili. Para akong isang bayarang babae na ang katumbas ng serbisyo ay ang hindi pagbabalik sa kalsada. Nawala na ang pagmamahal. Napalitan na ng isang malamig na transaksyon. Ibinibigay ko ang katawan ko bilang kabayaran sa pabor na tinatamasa ko. Umabot ang lahat sa sukdulan isang hapon. Galing ako sa palengke at dumiretso ako sa aming kwarto upang magpalit ng damit. Nang buksan ko ang aking aparador, halos tumigil ang pagtibok ng aking puso. Ang mga personal kong gamit ang aking mga damit pambahay, ang mga paborito kong blusa, at maging ang aking mga pangilalim na kasuotan ay nakaayos sa paraang hindi ko ginawa. Pinaghiwa-hiwalay ito ayon sa kulay. Ang mga panty ko ay nakatupi ng napakaliit at eksaktong nakahanay sa iisang direksyon. Ang mga bra ko ay nakasalansan ng walang ni isang gusot. Napasandal ako sa pintuan ng aparador. Nanlamig ang buong katawan ko. Pinakialaman niya ang pinakapribado kong mga gamit. Pumasok siya sa natitirang espasyo ng aking pagkatao at inangkin pati iyon. Walang pasintabi, walang respeto sa aking hangganan. Para sa kanya, pag-aari niya rin ang mga iyon at kailangang sumunod sa kanyang batas ng kasakdalan. Isang matinding galit ang sumabog sa aking dibdib. Isang galit na matagal nang naipon mula sa mga buntong hininga niya. Mula sa mga gabing pinilit ko ang sarili ko, mula sa pagiging walang silbi ko sa sarili kong tahanan. Nanginginig ang aking mga kamay, na dinampot ko ang mga perpektong nakatuping damit at inihagis ito sa sahig. Ginulo ko ang mga pinaghirapan niyang ayusin. Umiyak ako ng walang tunog. Nakaluhod sa gitna ng nagkalat kong mga damit, pilit na kinakapos ng hininga dahil sa sobrang sikip ng aking dibdib. Hindi ito ang buhay na pinangarap ko. Hindi ito ang rason kung bakit ko tinalikuran ang aking mga anak. Tumakas ako sa isang hawla upang pumasok sa isa pang kulungan na gawa sa ginto. Pagsapit ng gabi, pagkatapos naming kumain ng hapunan na puno ng nakakabinging katahimikan, pumasok si Ray sa banyo upang maligo. Nakahiga ako sa kama. Pilit na pinapakalma ang nanginginig kong katawan. Rinig na rinig ko ang lagaslas ng tubig mula sa shower at ang kanyang mahinang pag-awit.
Alam ko kung ano ang ibig sabihin nito. Alam ko kung ano ang hinihintay niya paglabas niya ng banyong iyon. Tinitigan ko ang nakabukas na pintuan ng aming kwarto. At mula roon ay tanaw ko ang main door ng bahay palabas sa madilim na kalsada. Patuloy ang pag-awit niya sa loob, mistulang orasan na nagbibilang pababa bago tuluyang isara ang kandado ng aking hawla. Tatayuan ba ako ng lakas ng loob na tumakas ngayong gabi pabalik sa kawalan, o tuluyan ko na bang isusuko ang natitirang piraso ng aking kaluluwa para sa kapirasong ginhawa? Kalahating hakbang na lang, at tuluyan na sana akong makakalabas. Nanginginig ang mga binti ko habang nakakapit nang mahigpit ang aking malamig at pinagpapawisang kamay sa doorknob ng main door. Ang kalsada sa labas ay nababalot ng matinding dilim. Walang dumadaang sasakyan, ngunit tila may ibinubulong itong pangako ng kalayaan. Rinig na rinig ko ang bawat patak ng tubig mula sa shower sa loob ng aming kwarto. Wala siyang kamalay-malay na handa na akong iwan ang lahat ng karangyaan at bumalik sa kawalan. Ngunit habang dahan-dahan kong pinipihit ang seradura, biglang umalingaw sa isip ko ang matatalim na salita ng aking mga anak. Ginusto mo yan, ma. Sabi mo gusto mong mag-isa, tapos ngayon ganyan. Makasarili ka, nakakahiya kay papa. Bumitaw ako sa doorknob. Napasalampak ako sa malamig na sahig ng sala. Saan ako pupunta? Wala na akong bahay na babalikan. Wala na akong pamilyang sasalo sa akin at magtatanong kung kumain na ba ako. Kung tatakas ako ngayon, mamamatay ako sa gutom sa kalsada. O mas malala, baka magmakaawa ako sa mga anak ko at pagtawanan lang nila ang naging kapalaran ko. Umiyak ako ng walang tunog, mariing tinakpan ang aking bibig gamit ang dalawang nanginginig kong kamay upang hindi marinig ni Ray ang aking mga hagulgol. Ubos na ako. Biglang tumigil ang lagaslas ng tubig. Narinig ko ang pagbukas ng pinto ng banyo. Nagmadali akong tumayo, pinunasan ang aking mga luha at pilit na inayos ang sarili. Huminga ako ng malalim bago dahan-dahang humakbang pabalik sa kwarto na parang walang nangyari. Nakatayo si Ray roon, suot ang kanyang puting bathrobe, habang dahan-dahang pinupunasan ang kanyang basang buhok. Bigla siyang tumigil. Tiningnan niya ang mga damit ko, ang mga damit na sinadya kong ihagis at ikalat sa sahig kanina dahil sa matinding galit. Nakita niya ang gulo na ginawa ko sa kanyang perpektong kaayusan. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hinintay ko ang kanyang sigaw. Inaasahan kong tatanungin niya kung bakit ko ginulo ang pinaghirapan niyang ayusin. Handa na akong sumagot, handa na akong sumabog, at ilabas lahat ng sumasakal sa akin. Ngunit sa halip na magalit, huminga lamang siya ng malalim. Isang pamilyar, nakakabingi, at nakakapasong buntong hininga. Tahimik siyang lumuhod. Isa-isang pinulot ang mga damit kong nakakalat sa sahig, at nagsimulang tupiin ang mga ito muli. Eksakto sa parehong posisyon. Walang labis, walang kulang. Ang katahimikang iyon ay mas nakakasakit kaysa sa isang malutong na sampal. Ray, tama na. Nanghihina akong sabi. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Huwag mo nang ayusin. Damit ko yan. Hayaan mo akong mag-ayos ng sarili kong gamit. Hindi niya ako nilingon. Patuloy lang siya sa pagtupi. Matamang sinisiguro na pantay ang mga gilid ng aking paboritong blusa. Gusto ko lang na maayos ang paligid natin, sagot niya. Malamig ang kanyang boses, walang anumang emosyon na parang isang makina. Masama bang gustuhin na maging perpekto ang bahay natin? Pero hindi ito museo, Ray. Bahay ito. May tao rito. May nararamdaman ako. Hindi pwedeng lahat na lang ng galaw ko, lahat ng hawakan ko, itutuwid mo sa kung anong gusto mo. Nakakasakal na. Tumaas na ang boses ko. Sa wakas, tumawid din sa aking mga labi ang mga salitang matagal ko nang kinikimkim sa aking lalamunan. Tumigil siya sa pagtupi. Dahan-dahan siyang tumayo at hinarap ako. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamahal, kalinga, at pangunawa noong nililigawan niya pa lamang ako, ngayon ay tila dalawang madilim na butas na walang kabuhay-buhay. Lumapit siya sa akin, hakbang, isa pang hakbang. Umatras ako hanggang sa sumandal ang likod ko sa malamig na dingding ng kwarto. Binigay ko sa iyo lahat, mahina niyang sabi. Pero ang bawat pantig ay may diin na tumatagos hanggang sa aking mga buto. Iniahon kita sa hirap, hindi ka na nagugutom at namamalimos ng trabaho. Wala kang ibang ginagawa rito kundi ang magluto at kumain. Ang hinihingi ko lang, panatilihin mong malinis at maayos ang bahay ko, at gampanan mo ang obligasyon mo bilang kasama ko rito tuwing gabi. Mahirap ba yun? Obligasyon. Ang nag-iisang salitang iyon, ang tuluyang bumasag sa natitirang piraso ng aking pagkatao.
Tama ako ng kutob. Isa lang pala akong bayarang babae sa paningin niya, binili ng kanyang buwanang pensiyon. Ang 80,000 ay hindi patunay ng pagmamahal. Iyon ay sweldo. Sweldo para sa paglilinis na kailanman ay hindi papasa sa kanyang pamantayan, at sweldo para sa pag-angkin niya sa aking katawan tuwing gabi. Tinalikuran niya ako at nahiga sa kama, na parang walang anumang diskusyong nangyari. Tinapik niya ang bakanteng espasyo sa tabi niya. Matulog ka na rito sa tabi ko, utos niya, bago tuluyang pumikit. Nakatayo lang ako roon, nanginginig ang buong katawan. Pinagmamasdan ang lalaking nag-alok sa akin ng paraiso ngunit nagdala pala sa akin sa impyerno. Ang pinto palabas ay naroon lamang, bukas at naghihintay. Ngunit pakiramdam ko ay may mabibigat na tanikala na nakapulupot sa aking mga paa. Paano ko matatakasan ang hawlang ito kung ang kapalit ng aking kalayaan ay ang muling pagdanas ng matinding gutom at ang panghahamak ng buong mundo? Humiga ako sa tabi niya ng gabing iyon, ngunit ang malambot na kutson na binili mula sa kanyang malaking pensyon ay tila naging isang higaan ng mga matatalim na pako. Hindi ako makakilos. Rinig na rinig ko ang kanyang mabigat na paghinga sa aking tabi. Tulad ng kanyang inaasahan, kinuha niya ang kanyang tinatawag na karapatan. Habang nasa ibabaw ko siya, nakatitig lamang ako sa puting kisame. Pilit na binibilang sa aking isipan ang mga segundong lumilipas upang takasan ang katotohanang nangyayari. Wala akong naramdaman kundi matinding pandidiri hindi lang sa kanya, kundi mas lalo na sa aking sarili. Ibinenta ko ang aking kaluluwa, ang aking katawan, at ang aking kalayaan para sa kasiguraduhan na may isusubo ako kinabukasan. Paggising ko ng sumunod na umaga, wala na siya sa tabi ko. Maaga siyang umalis upang makipagkita sa kanyang mga kapwa retiradong opisyal para sa kanilang nakasanayang kape. Bumangon ako na may matinding bigat sa aking buong katawan. Paglabas ko ng kwarto, nakita ko sa ibabaw ng malinis at makintab na lamesa sa dining room ang 5,000 piso na nakapatong sa ilalim ng isang baso. May maliit na piraso ng papel sa tabi nito. Pambili ng mga paborito mong prutas at merienda. Maglinis ka ng bahay. Iyon lamang ang nakasulat. Dati, noong mga unang linggo namin, titingnan ko ang perang iyon ng may labis na pasasalamat. Iisipin kong napakaswerte ko dahil may isang taong nag-aalala kung ano ang gusto kong kainin. Ngunit ngayon, tila naging nakakasulasok ang amoy ng pera. Tiningnan ko ang mga 5,000 pisong iyon at nakita ko ang eksaktong presyo ng aking kakarampot na dignidad. Hindi ko ginagalaw ang pera. Sa halip, nagpalit ako ng isang lumang damit at mabilis na lumabas ng bahay. Kailangan ko ng hangin. Kailangan kong makakita ng ibang tao bago ako tuluyang mabaliw sa loob ng perpektong hawlang iyon. Sumakay ako ng jeep, walang tiyak na destinasyon, hanggang sa namalayan ko na lamang na bumaba ako sa tapat ng subdivision kung saan nakatira ang aking panganay na anak na babae. Wala akong balak pumasok. Alam kong bawal ako roon. Gusto ko lang siyang masilayan. Baka sakaling kapag nakita ko ang mukha niya o ang mukha ng aking mga apo, ay bigla akong magkaroon ng lakas ng loob na bawiin ang buhay ko. Naglakad ako papunta sa tapat ng kanilang mataas na gate at nagtago sa likod ng isang malaking puno. Mula roon, nakita ko siya. Nagdidilig siya ng mga halaman sa kanilang bakuran habang masayang naglalaro ang maliit kong apo sa kanyang tabi. Tumulo ang luha ko. Ang sarap sanang yakapin ng bata. Ang sarap sanang lumapit at humingi ng tawad, sabihing nagkamali ako, na hindi ko na kaya, at gusto ko nang umuwi. Ngunit parang nanadya ang tadhana, biglang lumingon ang aking anak sa direksyon ko. Nagtama ang aming mga paningin. Agad kong pinunasan ang aking mga luha, at humakbang ng kaunti mula sa puno, umaasang baka ngumiti siya o tawagin ako. Pero nanigas ang kanyang panga. Nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Tinitigan niya ako ng may pinaghalong galit at pandidiri. Walang pag-aalinlangan. Mabilis niyang hinawakan ang braso ng aking apo. Hinatak ito papasok sa loob ng kanilang bahay at padabog na isinara ang malaking pinto. Walang binitawang salita, ngunit ang sampal ng kanyang reaksyon ay mas masakit pa kaysa sa anumang panunumbat. Para sa kanya, isa na akong estranghera. Isang babaeng mas pinili ang sumama sa ibang lalaki kaysa panindigan ang pagiging isang ina. Tuluyan na akong namatay sa kanyang puso. Umuwi ako sa bahay ni Ray na parang isang lantang gulay. Pagpasok ko, sumalubong sa akin ang napakalamig at tahimik na paligid. Ang mga kasangkapan na walang ni isang alikabok, ang mga unan sa sofa na walang gusot, ang makintab na sahig na parang salamin, lahat ng ito ay biglang nag-anyong isang malaki at magandang nicho. Patay na ako.
Naglalakad na lamang ako, humihinga. Ngunit ang totoo ay inilibing ko na ang aking sarili noong araw na pumayag akong makipagsama kay Ray. Lumapit ako sa malaking salamin sa sala at tinitigan ang sarili ko. Namamayat ako, malalim at madilim ang ilalim ng aking mga mata. 62 taong gulang. Tinalikuran ko ang 30 taon kong asawa dahil gusto kong makalaya at hanapin ang sarili ko. Pero anong ginawa ko? Ipinagpalit ko lang pala ang isang kulungan para sa isa pa. At ang masaklap, ako mismo ang nagsuot ng kadena sa sarili kong mga paa dahil sa takot na magutom. Nang gabing iyon, hindi ko na hinintay na dumating si Ray mula sa kanyang lakad. Buo na ang desisyon ko. Mas pipiliin ko pang mamatay sa gutom sa ilalim ng tulay. Mas pipiliin ko pang mamalimos ng barya sa kalsada kaysa hayaang tuluyang ubusin ng lalaking ito ang natitirang piraso ng aking kaluluwa. Pumasok ako sa kwarto at kinuha ang aking lumang bag. Hindi ko dinala ang mga mamahaling damit na binili niya para sa akin. Hindi ko ginalaw ang mga alahas. At lalong hindi ko sinilip ang 5,000 piso sa ibabaw ng lamesa. Iyon lamang mga lumang pantalon at kumupas na blusa na dala ko bago pa ako tumuntong sa bahay na ito, ang isinilid ko. Ito na lang ang natitirang pag-aari ko na walang bahid ng kanyang pangongontrol. Madaling araw na mahimbing na ang tulog ni Ray. Dahan-dahan, bitbit ang aking lumang bag at walang suot na tsinelas upang hindi gumawa ng ingay. Naglakad ako patungo sa pintuan. Ang malamig na baldosa ay tila nagyayelo sa ilalim ng aking mga paa. Bawat hakbang ay sinasabayan ng mabilis na kabog ng aking dibdib. Narating ko ang pintuan. Hawak ko na ang malamig na seradura. Dahan-dahan ko itong pinihit. Narinig ko ang mahinang lagutok ng kandado. Nakabukas na. Naramdaman ko na ang pagpasok ng malamig na hangin mula sa kalsada. Ang hangin ng tunay na kalayaan na matagal ko nang pinapangarap. Isa na lang. Isang hakbang na lang at makakalabas na ako. Ngunit bago ko pa man maihakbang ang aking paa palabas ng pinto, biglang umilaw ang buong sala at narinig ko ang pagkasa ng isang malamig na boses mula sa aking likuran na nagpatigil sa pagtibok ng aking puso. Saan mo balak pumunta sa ganitong oras? Nakatayo ako roon. Naninigas, habang ang kamay ko ay nakakapit pa rin sa malamig na seradura ng pinto. Ang liwanag mula sa sala ay tumama sa aking likuran, at ang mahaba kong anino ay gumuhit sa kalsadang madilim. Naramdaman ko ang mabibigat na hakbang ni Ray palapit sa akin. Bawat yabag niya sa makintab na baldosa ay tila pagpokpok ng martilyo sa aking dibdib. Hinarap ko siya. Nakatayo siya ilang hakbang mula sa akin, suot pa rin ang kanyang puting bathrobe. Walang galit sa kanyang mukha, walang pagsigaw. At iyon ang mas nakakakilabot. Nakatingin lamang siya sa akin nang may matinding awa at pagtataka na parang isang taong pinagmamasdan ang isang baliw na aso na pilit ko makawala sa tali. Saan mo balak pumunta sa ganitong oras? Inulit niya. Ang boses niya ay napakahinahon, parang nagtatanong lamang kung anong ulam ang lulutuin ko para sa almusal. Tiningnan niya ang lumang bag na hawak ko. Ano yan? Lalayas ka? Sa edad mong yan, sa oras na ito, lalabas ka ng bahay ko? Pilit kong nilunok ang matinding kaba na bumabara sa aking lalamunan. Huminga ako ng malalim. Hinahanap ang boses na 30 taon kong itinago. Ang boses na muli niyang pinatahimik sa loob ng ilang buwan naming pagsasama. Oo Ray, nanginginig ngunit buo kong sagot. Aalis na ako. Hindi ko na dinala ang mga damit na binili mo. Naiwan sa ibabaw ng lamesa ang perang ibinigay mo. Wala akong kinuha ni isang kusing na galing sayo. Ang mga lumang damit ko lang nadala ko noong una akong pumasok dito ang dadalhin ko. Isang mapaklang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Umiling siya, dahan-dahang naglakad palapit at humalukip-kip. At saan ka pupunta? Sa mga anak mong pandirian ka? Sa lumang paupahan na hindi mo na kayang bayaran? O babalik ka sa lansangan para mamalimos ng trabaho hanggang sa mamatay ka sa gutom? Bumagsak ang unang patak ng aking luha. Ngunit hindi ito luha ng takot. Luha ito ng nagigising na katotohanan. Kahit saan, Ray. Kahit saan, wag lang dito. Akala ko noong inialok mo sa akin ang bahay na ito, inaalok mo rin ako ng isang pamilya, isang katuwang. Pero nagkamali ako. Binili mo lang pala ako. Binili mo ang katawan ko, ang oras ko, at ang kalayaan ko gamit ang pensiyon mo. Nanlamig ang kanyang mga mata. Pinakain kita, pinihisan, iniahon sa hirap. Utang na loob mo sa akin ang buhay mo ngayon. At pinagbabayaran ko iyon gabi-gabi. Sigaw ko.
Sa wakas, sumabog na ang lahat ng pait. Pinagbabayaran ko iyon sa bawat buntong hininga mo, kapag hindi perpekto ang tupi ng mga damit, sa bawat paghusga mo sa mga kilos ko. Pinagbabayaran ko ang mga pagkain mo tuwing gabi, kapag pinipilit ko ang sarili kong ibigay sa'yo ang katawan ko, kahit diring-diri na ako sa sarili ko. Hindi ito pagmamahal, Ray. Isa itong kulungan. At hindi na ako magiging alipin ng iyong karangyaan. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, papunta sa nakabukas na pinto. Sige, lumabas ka. Tingnan natin kung hanggang kailan mo kakainin ang pride mo. Kapag kumalam na iyang sikmura mo at wala kang matulugan kundi malamig na semento, wag na wag kang babalik dito at magmamakaawa. Tinitigan ko siya ng tuwid sa mga mata. Mas pipiliin ko pang mamatay sa gutom sa kalsada ng may hawak na kalayaan at dignidad, kaysa mabusog araw-araw habang unti-unting pinapatay ang aking kaluluwa sa loob ng bahay mo. Walang pag-aalinlangan, muli kong pinihit ang doorknob. Pinuksan ko ng malaki ang pinto at humakbang palabas. Ang matalim at malamig na hangin ng madaling araw ay agad na humampas sa aking mukha. Nakakaginaw, tagos hanggang buto. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, nakahinga ako ng malalim. Narinig ko ang malakas na pagsara ng malaking pinto sa aking likuran. Umalingaw-ngaw ang tunog ng kandado. Tuluyan na siyang naglakip ng harang sa pagitan ng nakaraan ko at ng aking hinaharap. Nagsimula akong maglakad. Madilim ang kalsada, walang mga bituin sa langit, at tanging ang mga aandap-andap na ilaw ng mga poste ang nagsisilbing gabay sa aking mga paa. Wala akong pera, wala akong pamilyang uuwian, wala akong kasiguraduhan kung ano ang kakainin ko pagsikat ng araw. 62 taong gulang na ako, nakasuot ng kupas na blusa, bitbit ang isang lumang bag na naglalaman ng kakaunting basahan. Nagsisimula ako mula sa pinakailalim, sa pinakawalang-wala. Ngunit habang naglalakad ako palayo sa malaking bahay na iyon, may isang kakaibang pakiramdam na unti-unting pumuno sa aking dibdib. Nawala ang bigat na matagal nang nakadagan sa aking mga balikat. Nawala ang takot na baka may magalit sa akin. Nawala ang pangangailangang maging perpekto para sa paningin ng iba. Tumulo ang aking mga luha, sabay ng isang malaya at mapait na ngiti. Ako na ulit ito. Ako na si Rosa, hindi na asawa ng kahit sino, hindi na pabigat sa aking mga anak, hindi na bayarang kasama ng isang retirado. Ako na lang, at ang malawak na mundong handa kong harapin, gaano man ito kalupit. Patuloy akong naglakad patungo sa kung saan, sinalubong ang pagsikat ng araw na nagdadala ng bagong pag-asa at walang hanggang kalayaan. Ngunit ngayon, habang inaalala ko ang lahat ng hirap, ang mga luhang pumatak, at ang kalayaang ipinagpalit ko noon para sa kapirasong ginhawa. Isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa aking isipan. Isang tanong na gusto kong iwan sa inyo. Kung kayo ang nasa kalagayan ko, tatalikuran niyo rin ba ang gintong hawla para sa kalayaang walang kasiguraduhan? O pipiliin ninyong maging alipin ng karangyaan habang buhay?